Siya ang sinasabing trilyonaryong Pilipino ngayon sa Pilipinas. Saan nga ba talaga galing ang kanyang kayamanan? Totoo bang dati siyang OFW sa Saudi Arabia at nagtrabaho bilang isang panadero doon? Pero ipinakakalat niya na siya ay isang engineer sa kumpanya ng Aramco. Gawa-gawa nga lamang niya ba ito upang pagtakpan ang totoo niyang naging trabaho doon? Sino ba talaga sa magkapatid na Ferdinand Sr. at Pacifico Marcos ang totoo niyang ama? Sino-sino ang kanyang nakarelasyon? Tatlong babae nga ba ang kanyang pinakasalan? Kilalanin natin si Francis Leo Marcos alias Kulao. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, kilala si Norman Mangusin bilang si Francis Leo Marcos o FLM na nagpasimula ng Mayaman Challenge, isang trend na kumalat sa social media noong panahon na pumutok ang pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas. Isang bagay na pinasimula na niya upang hikayatin ang mga mayayaman na magbigay ng tulong para sa mga kapuspalad nating kababayan na naapektuhan ng enhanced community quarantine. Naging palaisipan at minsan ay entertainment sa karamihan ang mga kiniklaim niya patungkol sa kanyang pagkatao. Na siya umano ay miyembro ng makapangyarihang pamilya Marcos. Anak siya ni Pacifico Marcos, pero ang tunay niyang ama ay si Ferdinand Sr. daw. Madalas niya din ibinibida ang mga litrato niya kasama ang iba't ibang miyembro ng pamilya gaya nila Imelda at Fortuna Marcos Barba, ang bunsong kapatid ni Ferdinand Sr. Isang bagay na itinanggi mismo ni Imelda Marcos. Ayon sa website na Mindanao Daily, inilabas ng spokesperson ng pamilya Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na si Francis Leo Marcos ay hindi related sa kahit anong paraan sa Marcos family at hindi siya kumakatawan sa anumang interes ng pamilya Marcos. Katunayan, noong July 8, 2019, nagpadala ng liham si Imelda Marcos sa NBI na naka-address sa director nitong si Dante Guieran upang hilingin na imbestigahan si Francis Leo Marcos na ginagamit umano ang pangalang Marcos upang makapanloko. Sa liham ay itinatanggi niyang may anumang relasyon sa pagiging magkamag-anak kay FLM ang mga Marcos. Nakasaad doon na kiniklaim ni Francis Leo Marcos na siya ay anak ni Pacifico Marcos, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawang si Ferdinand Marcos Sr. at siya di umano ay kustodyan ng yaman ng mga Marcos na hindi nila pag-aari. Dagdag pa niya, ginagamit daw ni FLM ang mga larawan nila mula sa mga photo opportunities upang gamitin sa kanyang mga panluloko. Ang primary target daw ni FLM ay ang mga mayayamang Chinese na nais magnegosyo sa Pilipinas at ginagawa niyang pang-akit sa mga ito ang kanyang charitable causes. Unti-unting naungkat ang ilang mga bagay sa personal na buhay ni FLM at hanggang ngayon ay hati pa rin ang mga tao sa kanilang opinyon ukol sa kanyang pagkatao. Dahil para sa iba, siya ay isang bayani at para naman sa iba, siya ay isang sinungaling at scammer. Pinagmulan. Simulan natin ang kwento sa kanyang pangalan. Ipinanganak siya noong September 29, 1979 bilang si Norman Antonio Mangusin, panganay na anak nila Gilbert Alejandro Mangusin at Remedios Antonio Mangusin o Nanay Remy. Sa simula pa lamang ay naging palaisipan din kung saang lugar siya ipinanganak. May mga ulat dito na siya ay ipinanganak sa Baguio, sa Bulacan, at sa iba naman ay sa Tarangan, Samar. Pero base sa umunoy totoong birth certificate niya, siya ay ipinanganak sa Bulacan. At sa di umano'y peking birth certificate niya ay ipinanganak siya sa Baguio City. Dito nakalagay ang kanyang ina bilang si Remedios Carino Antonio at ang kanyang ama naman ay si Pacifico Edralin Marcos, ang nakababatang kapatid ni Ferdinand Marcos Sr. Isang audio ng boses ni FLM ang kumalat kung saan ipinaliliwanag niya na ang kanyang inang si Remedios Carino Antonio ay prinsesa ng Cordillera, anak nila Don Isabelo Antonio at Doña Isabela Carino. Pinagkasundo daw ang kanyang inang si Remedios kay Ferdinand Marcos Sr. bago nito nakilala si Imelda na aniya ay nabuntis ni Marcos kaya nagkaroon ng 11-day whirlwind romance. Isa pang audio ang lumabas kung saan sinasabi ni FLM sa kanyang kausap na ni Katiting ay hindi sila magkadugo ni Nanay Remy kahit pa ito ang nagsilang sa kanya. Paliwanag niya ay ginamit lamang ng kanyang ina at ama si Nanay Remy
upang maging surrogate dahil hindi na maaaring magkaanak ang kanyang ina dahil matanda na ito. Pero sa isa pa niyang pahayag ay kakagraduate lamang ng kolehiyo ng kanyang tunay na inang si Remedios Carino Antonio, yung prinsesa di umano ng Cordillera mula sa University of Baguio. Nang magkaroon ng Miss Manila pageant na sinalihan ng dalaga pang si Imelda Romualdez bago nito nakilala si Ferdinand Marcos Sr. Sa madaling salita, ay taliwas ito sa pahayag niyang matanda na ang tunay niyang ina. Sa galit daw ng ama ni Remedios, ay ipinag-utos nitong ipapatay ang 3 henerasyon ng mga Romualdez. Pero naglululuhod daw si Marcos Sr. at nagmakaawang sinasabi na siya ang may kasalanan, na hindi kailangang pagdusahan ito ng kanyang asawa at anak at handa siyang pagbayaran kung anuman ang nais nito upang siya ay mapatawad. Sinabi daw ng ama ni Remedios na kinakailangan magkaroon sila ng anak ni Marcos upang matupad ang kasunduan. Ika-22 Disyembre 1978, labag man sa loob ni Remedios ay ayaw na sanang makipagkita pa nito kay Marcos Sr. Sumama pa rin ito nang ipadala sila sa Belgium ng kanyang ama upang doon siya buuin. Magkahiwalay na buwan, umuwi pabalik ng Pilipinas sina Marcos at Remedios at pagdating ng September 29, 1979 ay ipinanganak si FLM kung saan ang pumirma naman bilang ama sa kanyang birth certificate ay si Pacifico Marcos upang hindi masira ang pamilya ng kanyang kapatid. Dahil dito, ipinagmalaki niyang siya ay galing sa 2 makapangyarihang pamilya, mga Datu sa mother side at si Marcos sa father side, habang ang half-brother niyang si Bongbong ay Marcos lamang. Naging karaniwan naman ang kwento ng kanyang kabataan at edukasyon maliban na lang nang mag-edad 70 na siya, kung saan sinabi ni FLM na nakita siya ng kanyang mga kinalakihang magulang na nahihirapan. Umiiyak daw ang mga ito at ipinagtapat sa kanya kung sino ang mga tunay niyang magulang, pati na rin ang tunay niyang pangalan. Kasing controversial naman ng kanyang pagkatao ang kanyang buhay pag-ibig. Narito ang mga babaeng minahal at pinakasalan ni Francis Leo Marcos. Mayu Murakami. Alam ng marami na ang asawa niya ay si Mayu Murakami, isang half-Filipino, half-Japanese beauty queen mula sa Japan, na pinakasalan niya noong July 20, 2019. Kwento ni FLM, nang unang makita sila ni Mayu, ay sinabi niya ditong unang kita pa lang nila ay nahulog na siya head over heels sa dalaga. Sa isang video ay ipinakita niya ang larawan nila kung saan may hawak na bouquet ng bulaklak si Mayu para ibigay sa kanya. Pumunta daw siya ng Japan upang bilihin ang kumpanyang Tokyo Kentaku Limited. Ipinamamanage daw niya ito sa kanyang katiwala sa Japan na nagngangalang Natsuki Yoda. Hindi lumalabas sa mga internet search ang sinasabi ni FLM na Tokyo Kentaku Limited, bagkus ay lumalabas ang kumpanyang Daido Trust Construction Company Limited o Daido Kentaku, isang major Japanese real estate and construction firm. Hindi ito pag-aari ng iisang tao, bagkus ay pag-aari ito ng iba't ibang major institutional investors. Mayroon ding mga komento ang mga kababayan nating OFW sa Japan na wala daw doon ang sinasabi ni FLM na Tokyo Kentaku Limited. Sa pagpapatuloy ng kwento ni FLM, uuwi na daw talaga siya kinabukasan sa Pilipinas, pero kinansel niya ito upang ayain si Mayu sa isang date at mabigyan ng pagkakataon na magkasama at mas magkakilala pa sila. Pinaunlakan naman siya ng dalaga at kinabukasan ay naganap na ang ikauna nilang date. Wala pa daw siyang baon na damit dahil dapat ay round trip lamang siya, kaya nagpabili pa siya sa president ng Filipino community sa Japan na nagngangalang Jenna Shigemitsu na kalaunan ay magiging ninang nila sa kasal. At ang malupit niyang linyahang binitawan daw kay Mayu ay ang linyang ginamit ng kanyang totoong ama nang ligawan nito si Imelda. Aniya, word per word niyang sinabi kay Mayu, "I don't believe in courtship. I'm a billionaire, philanthropist, playboy, and a gambler. I don't believe in courtship. It's just a waste of time. But for you, I made an exception. Love me now and I will court you forever." Matapos ang 2 araw ay sinagot daw siya ni Mayu. Pagkatapos ay umuwi na siya sa Pilipinas. Pero bago siya umuwi ay binigyan naman niya ito ng ultimatum. Sinabi niya sa dalaga na hindi niya alam kung hanggang kailan o hanggang saan sila at marami siyang jowa. Pero kung pupunta daw si Mayu ng willingly sa Pilipinas ay siya ang gusto ni Francis Leo na maging nanay ng kanyang mga anak. 1 linggo lamang daw ang lumipas ay umuwi ng Pilipinas si Mayu kasama ang kanyang ina.
pamilya na daw ni Mayu ang nag-arrange ng kanilang kasal. Mapapanood online ang video ng kanilang kasal. Pero ayon sa digital news at media site na kami.ph at Field News, inilarawan ng investigative journalist na si Manuel Mejorada ang kasal ni Mayu at Francis Leo bilang void ab initio o null and void na sa simula pa lang dahil hindi ginamit ni Francis Leo ang kanyang tunay na pangalang Norman Mangusin. At kahit gamitin niya pa ito, ay naitalang kasal na siya sa isang Maria Cristina Caber, 18 taong nang nakararaan. Kaya kahit matuloy pa ang kanilang kasal, gamit ang tunay niyang pangalan ay wala din itong bisa. Ayon pa kay Mejorada, una siyang nagpakilala kay Mayu bilang kamag-anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala daw kaalam-alam si Mayu tungkol sa tunay na katauhan ni Francis Leo at na-impress lamang sa yaman nito. Pero ang yamang ipinakikita nito ay isang bigay lamang ng kaibigan niya. Ginagamit lamang daw ni Francis Leo si Mayu bilang props para sa kanyang pagtakbo bilang senador sa darating na halalan ng 2022. Marami ding nagsasabi na ang kasal nila ay peke dahil isang bride for rent si Mayu, pero walang pruweba o makikita dito online. Sa ngayon ay hiwalay na sina Mayu at FLM. Sa isang video ay sinabi niyang noong siya ay makulong, ni hindi man lang niya naramdaman na siya ay may asawa dahil wala daw ito noong panahong kailangan niya ito. Kawalan daw ni Mayu ang paghihiwalay nila dahil nawalan ito ng taong mahal na mahal siya. Nang malaman niyang gusto siyang balikan ni Mayu, ngunit pinipigilan ng kanyang ina na sinabi ni FLM ay mukhang salapi, ay hindi na daw niya tatanggapin si Mayu dahil napakarami pang magagandang babae. Si Francis Leo ay dinakip ng NBI noong Mayo 2020 dahil sa iba't ibang kaso nito. Natalakay ko na rin ito sa dating video. Maaari nyo itong panoorin doon. Maria Cristina Caber ang unang asawa. Si Maria Cristina Christy Caber ay ang legal na asawa ni Francis Leo Marcos o Norman Antonio Mangusin na siyang nakalagay sa kanilang marriage certificate. Sa ilang interview sa kanya ay pinasinungalingan at nilinaw niya ang ilang mga bagay sa pagkatao ni Norman Mangusin bago pa siya maging Ferdinand Leo Marcos. Isa na dito ay totoong OFW daw si Norman dati. Pero hindi daw totoo ang kiniklaim nito na siya ay isang engineer sa kumpanyang Aramco sa Saudi. Ito ang pinakamalaking oil company sa mundo at isa sa mga kumpanyang nananatili sa top 5 ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo base sa revenue. Nagsimulang mag-usap sina Christy at Norman sa pamamagitan ng chat. Isa sa mga social media platforms na ginagamit nila noon ay ang Friendster, ang precursor ng Facebook. Pangit ang tawag ni Christy kay Norman habang kikay naman ang tawag ni Norman kay Christy. Hindi daw sila magkakilala. Mayroon lamang daw siyang ka-chat nang bigla na lamang daw nag-pop up ang chat ni Norman sa kanya. Siguro daw ay kilala ng mga kausap niya si Norman at inintroduce sa kanya. Sa madaling salita ay nagsimula silang mag-usap at doon naging sila. Nagtatrabaho noon si Christy bilang encoder sa isang laboratory sa Makati, habang si Norman naman ay nagtatrabaho bilang isang baker sa isang bakery sa Saudi. Naipush ang kanilang pagkikita nang mapasubo sa isang dare si Christy ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at nagkaroon pa ito ng pustahan na nagkakahalaga ng 1,500 bawat isa. Karaniwang asara na sa mga magkakatrabaho ang pag-aasawa o di kaya'y pag-anak kapag malapit nang mawala ang iyong edad sa kalendaryo. At si Christy ay 30 years old na noon. Kinakantyawan si Christy ng kanyang mga katrabaho na hindi siya ikakasal at hindi siya makakapag-asawa sapagkat napakamapili niya at ayaw sa commitment. Minessage niya si Norman at di niya inaasahan ay uuwi daw talaga ito. Akala niya ay naglolokohan lamang sila, kaya siya napa-oo. Pero uuwi daw pala talaga ito. Nanalo si Christy sa pustahan pero tila matatalo naman sa kanilang pagsasama. Kwento niya, nagpadala daw ng $200 si Norman sa isa niyang kaibigan na naunang umuwi upang kitain si Christy. Itago na lamang natin siya sa pangalang Jerry. Ito ang magsisilbing middleman upang kumpirmahin kung ano man ang nais makumpirma ni Norman kay Christy. Dinala daw siya ni Jerry sa SM Makati. Tinreat siya ng pagkain doon at in-inform siya kung kailan at anong oras darating si Norman sa Pilipinas. Paglipas ng 3 araw ay dumating talaga si Norman sa Pilipinas. Isinama siya ni Jerry sa airport upang sunduin si Norman.
Unang reaksyon daw ni Christy nang makita ang itsura ni Norman ay gusto sana niyang tumakbo pabalik. Iba daw kasi ang itsura nito sa larawan. Hanggang dito na lang, abangan sa part 2 kung ano ang kinahinatnan na kanilang pagmamahalan. Anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Francis Leo Marcos? I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.